at yung patience. Ladies and gentlemen, ang kapatid ng future President of the Philippines, ang napakagwapo, wala pa daw. Relax naman tayo, guys. Huwag na tayong atat na atat. Si ate na kanina, sabi niya, ayoko nang umupo, ngayon nakatayo na siya. Yun namang nakatayo, umupo na naman. Siya po, ang elected Vice Mayor ng Davao City. Relax muna tayo, guys. Parang, okay, murag December na mignaw. Andiyan, pumasok! Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Duterte! Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Okay lang! Maraming salamat sa lahat ng nakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi kung makita nyo, yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong... Pero, siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure, nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya, and very important na, lalo na sa edad niya, he's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa, palungkot talaga masyado yan. So, ito ba, mingaw kayo. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. Masaya na yan. So, hindi ko man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga, particularly sa tatay ko, pero
sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Roddy Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Tama! So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano, sa PDP laban, yung results, na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan, gago na yan! Yeah! Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Duterte! 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 Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga korap ng mga potang inang politiko ng yawa na sila tanan. But, you know,
kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno, na kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile, kaniantong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga putaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno, na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan, because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema, pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang, sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga, lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that we will follow. And yet, you're sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix, you know, what is broken and continue what has already been done. That is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since
Ito lang talaga sa buhay ko. Medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government. But this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Tama. And how can you live with that kung nakakadiha? Ikaw, Presidente, unya, you allow your people to suffer and even make lies. Hantod karon, imong tag-20 nga bugas, wagya po na niabot. O, John! Batay may mo, basta buang kalingkod, ginahana, gina. O, John! Pero, as I said earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba, kana yung nararamdaman nyo, and how you really feel, kung anong gusto nyo direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And at 2028, matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Last year, nung nagsimula to lahat, nakita ko na talaga. The way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo yung Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and the services na hinakatip ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte. May anak pa naman siya dyan, yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin nyo? 2028, Sara Duterte for President. Yes! Sabihin ko kayo at nagsabi ha, may batas suntukin ako yan. Pero ito yung gamitin talaga natin, na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita
Ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Sayaw muna, sayaw! Sayaw! Sayaw daw sa sir! Sayaw! Sayaw! Sayaw sa Dili kabayran ang kuan. Suporta nga nyo ginapakita. So, on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit ang kawalan na. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas, because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganon. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Tama! Pabor-pabor-based promotion Diba? So, balik na ako dito. I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato na ng diwata, pusit na ito. Diba ka, nagbenta lang ng Paris overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Oh! Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niya, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na may suod sa utok ka na ba? Magkakaon siguro panos nga pansit. Oo na. Pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. So, anyway, humanaman ang storya. Gusto ko kuhan. Ipaniun to na karon. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Oh, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay! Mabuhay ang OFWs. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Hey, yeah, 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 yeah. Mabuang mo Pero salamat kayo It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you
the Vice President of the Republic of the Philippines, the future President of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte! Thank you, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. I-ready ninyo ang inyong mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom, galing sa Germany, galing sa France, galing sa Ireland, galing sa Belgium, galing sa Italy, galing sa Spain, at yung mga tiga Netherlands. I think meron din galing sa United States of America. Hong Kong, ma'am, meron? Hong Kong? Oh, wow! Ang layo na biniyahin nyo, ha? Manila, meron pa? UK! Norway daw, Norway. Davao. Galing pang Davao. Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito, para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo. Mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo. Kailangan nilang ganting picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po Kailangan ng nilang ating ganting mga picture. guest speakers Basen, no, ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Signal, Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandiyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sandali, magsabay-sabay ka nagsasalita, hindi ko naririnig. At
Yes, of course. Nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. Attorney Rodriguez. At nandito din si Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List. Magte-take over kasi sila pag umalis ako dito. At si Councilor Gurley Balabang. Conlan. Malcolm Conlan. Attorney Rodriguez. Brother. Okay. Sino pa? Attorney. Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Cum Claude Bautista. At Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Conlan. Oh, yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Attorney Rodriguez. Rick Rodriguez, tapos na, kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, Wala si pa. Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Andyan po sila, mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang huling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands, dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Okay. Anong lugar, ma'am? Iakyat niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. London, UK. United Kingdom, Amsterdam, London. Amsterdam. UK. Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London, United Kingdom. Amsterdam. Amsterdam. Switzerland. Okay. Butuan City, Mindanao. France. Ma'am, anong flag yan? Itaas. Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano pa, ma'am? Ma'am, hindi mo alam. Dala-dala mo flag mo. Sasabihin mo, Germany ka. Ano yan? Belgium. Walay sa Germany. Belgium. Kasi magkakumpa sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Denmark, no? Denmark. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kaming Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sundin lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat.
Happy birthday, BP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natits. Ma'am, hindi ko makita. From? Sarana Movement. Ay! Magka-birthday tayo. Happy birthday, sir! Amik? UK. Maraming salamat. Ano pong edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Thank you. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. 47 na. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila? Ha? Yung flag na blue tapos may yellow. Bangsamoro! Sweden. Bangsamoro! Di bale, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman nababalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, ma-memorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Bangsamoro. Yung red, white, and red, ay blue, white, and red, France. France. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Bring him home! 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 Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakabuling ka pa ulit-ulit. Ay, wala po si Kateki. Coco Martin! Hindi po naka-duty si Kateki. Ano nga bang pangalan mo, sir? Coco Martin daw! Coco Martin! Ano daw, ma'am? Katuko? Katuko? Katuko nandito. Grabe ko naman, ma'am. Kakulay lang ng katuko, mama, pero mas guwapo siya kaysa ka
sa mga tuko. Ano ibig sabihin ng katuko? May kabalo. Samang tuko? Hindi pwede. Hindi pwede. Na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. At ngayon ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Agoy! Kasi buong buhay niya pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, o ayan, may 2 nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At 2 yung nail cutter, so 2 kami ng nanay ko, yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Pag ganun siya doon, gugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayong kukong maggupit o kuko na wala nang naiwan na puti. Lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa, lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong maggupit nung tama-tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kamukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So, sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, ganun ba yun? Lagi yan, di ba? Na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka, ma. Yan.
Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang ha, baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at anong mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo at invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat, at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari iyon. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo, ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat-dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Diba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi nyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung
pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil masakit na kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon, tulad namin, na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit doon sa ibang bansa? Dahil alam nyo ba? Alam nyo naman kasi nakikita nyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang makikipag-agaw buhay ka? Nag-aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming namamatay sa tricycle, nababangga, nahu-hold up. Bakit? Basta lagi. Masakit sa akin. Lalo na nung gagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat ng pangangailangan nila nandoon sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, diba? Nandoon na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Diba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakikita. At pupunta ka sa hospital, o ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagamot. Dito doon sa atin sa Pilipinas, may nagkasakit. Takbo, dito, congressman pahingi. Takbo dito, mayor pahingi. Takbo dito, konsehala pahingi. Tapos, pagpunta mo sa PhilHealth, 2,000. Ibigay sa iyo. Wala nang pera PhilHealth. Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Dito ang taksis namin, pinabalik namin sa healthcare at sa infrastructure sa Pilipinas. Ang taksis namin, pinubulsa ng mga buhayang politiko. Yan. Dito, ang taxes nababalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. Patay digong natin. At pangatlo,
panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isapuso at isaisip lagi, na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa, na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit mayroong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin, isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip, ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Inday Sara, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan nating gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. May go on, Sir? Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa likod para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Ano ba nabababa, sir? Ano? Kanina 32, na naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 15 na lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Amen! Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao.
Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.